pag-usapan naman natin ngayon na isa pang fixed income security ay ang tinatawag na treasury bonds or bonds, okay? Kasi RTBs, kasi maraming nagtatanong sa akin yan eh. Ano daw ba ang magandang gawin maganda daw bang mag-invest dyan sa retail treasury bonds? So ano nga ba kasi ito? Okay. Ang retail bonds is a kind of debt instrument issued by the government and corporations to fund their projects. Okay? So po pwedeng gobyerno, in that case, ang tawag ay government bond, or korporasyon ang mag-i-issue ng bond, at ang tawag naman dyan ay corporate bond. Okay? So, government bond, ang Treasury of the Philippines ang nag-i-issue niyan through sa Department of Finance. No? Ang corporate bond naman, kailangan mag-apply ang mga korporasyon sa Securities and Exchange Commission para sila ay makapag-issue ng bond. Ang borrower is called the bond issuer. Sino ba yung borrower? Ito yung gobyerno o kaya yung korporasyon kasi sila yung mangungutang sa publiko. No? Gusto nilang kumuha ng pera para itong pera nito inuutang nila para ipondohan ng kanilang mga proyekto. Okay? Typically, the government or the corporation yung bond issuer. Tapos, yung lender, which is tayo naman yan, ang tawag sa atin ay bondholder. So, tayo yung investor. So, sa investing in bonds, tayo bilang investor, ang tawag ay bondholder. Yung namang korporasyon at gobyerno na nangungutang, ang tawag sa kanila ay bond issuer. Okay, di ba? So, ang retail bonds, saan natin ito pwedeng makuha? Okay? Direct from the bond issuer or issuing company through a broker. Okay. So, I had an experience with this kasi kinuha kami ng Asian Development Bank to create to do due diligence for a non-profit organization na maging bond issuer. Okay, which means mangungutang siya sa publiko. Ang nag-arrange at nag-underwrite ay mga bangko. So, yung organisasyon, kinuha niya yung services ng bangko para mag-issue ng bond at sila ang gagawa ng paperwork sa Securities and Exchange Commission. Tapos, kapag yan ay na-approve na ng Securities and Exchange Commission, ibebenta ngayon ng mga bangko sa mga investors, no? At kapag ikaw ay nakapag-invest doon, ang tawag sa iyo ay bondholder. So pwedeng doon sa mga bangko at pwede rin namang sa mga investment houses or brokerage firms, no? Investment banks, investment houses, investment companies, meron ito usually silang license to sell bonds, okay? So, ano pang natin dyan? So, pwede rin yan, gaya ka ng sinabi ko, pwede natin mabili yan sa banks, tapos pwede ka rin makakuha nito sa mga bond funds. So, ito yung bond funds ay pinagsama-sama na mga bonds, iba't ibang bonds, tapos ito ay nakalump sa UITF o kaya sa mutual fund. Okay? So, yung bond fund o kaya sa balanced fund, meron yung bonds na type ng investment. Okay? So, yun yung iba't ibang paraan natin kung saan tayo pwedeng makapag-participate sa bond. Okay? So, yung bondholder ay mag-i-issue yan ng bond certificate. Pero mamaya, this is in contrast with the, with the time deposit, yung bond certificate natin ay paperless na. May tawag dyan mamaya, hintayin natin. Ha? Tapos, ang pinakasikat na bond galing sa gobyerno ay tinatawag na treasury bills. Okay, no? Sana marami kayong natututunan. Okay. Taray ha, 250 lang tayo kanina. Ngayon, 323 na. Padami ng padami ang ating mga viewers. Ayan. Higher interest rate usually ang bonds compared sa time deposits. Ang isang bangko nga ay naglabas ng kanyang pandemic bond. Ang bond rate ay nasa 3.4%, I think. So tatanggalan mo pa yun ng 20% na tax, no? Tapos tinignan ko for the same amount at nag-time deposit sa kanila, 1.5 lang yung makukuha mo. So mas mataas yung bond na in-issue nila. Okay. So yan yung natin, no? So usually
treasury bills from the government and higher interest rate compared to time deposits. Okay? Ang retail bonds then ay there's income from investment. The income from investment can come from interest from the bond or by selling the bond to the secondary market. So ako for example, mayroon akong government bond at saka mayroon akong corporate bonds, no? So usually quarterly sila nagbabayad ng dividend o kaya ng interest, no? Income from it. So kapag ikaw ay usually ako kumukuha sa bangko, tapos yung bangko ngayon pag naka-receive ng payment, automatic na nade-deposit doon sa bank account ko yung kita. Tapos kapag katapos ng term, automatic yun na i-deposit din sa account ko. Okay? So, pwede tayong kumita sa income or sa interest na earn natin from the bond. Pero pwede ka rin kumita na ibenta mo yung bond mo at the secondary market. So say for example ay nakabili ka ng bond at ang bond na ito, ang interest niya, rate niya ay 1.5%. So pwede mo itong ibenta at a higher interest or at a higher coupon rate kung mayroong buyer doon sa market. Okay? Usually, pag nagte-trade ka niyan, kunwari 1.5%, bibilhin mo siya at 1%, tapos i-resell mo siya at 1.25% na spread. So in that manner, you would be able to earn from it. Pero ang nangyayari, ang talagang kailangan mong gawin ay intact pa rin yung principal amount na tinetrade mo. Okay? And then for investors who want to have guaranteed income compared to other types of investment, ang retail bonds. Kasi nga, protected talaga yung ating capital. Lalong-lalo na kapag sa government tayo kumuha. Kapag corporation, depende yan sa performance ng corporation. And this is also for investors who want to protect the value of their capital. Okay, sige. So, kasama natin ngayon si May. Ay, nako May, hindi daw connected ang iyong mic at saka camera. So, hindi ka namin makakausap. Okay? So, pasok naman tayo sa treasury bills or treasury bonds kasi ito yung lagi nating nakikita, no? Ito nga, binabanggit ni Maria Lourdes Atienza sa atin. May RTB 24 kasi ngayon, pero 5 years term siya ngayon. Meron din ba siyang early termination? Okay. Maria, hindi siya na early termination in a sense na kukunin siya noong gobyerno ulit. Kasi ang RTB ay usually sa government yan. Ano? Ang nangyayari ay ito ay nate-trade in the secondary market. So kapag kinuha mo yung bond sa bangko, tapos nangailangan ka ng pera, sasabihin mo ulit doon sa bangko na gusto mong ibenta itong bond mo. So for example, ang value ng bond mo at that time ay, ang kinuha mo ay 1 million pesos. Tapos sa Philippine dealing system or sa PDEX, ang value niya ay 980,000 na lang. So, ikaw, gusto mo bang tanggapin yung 980,000 kasi kailangan mo na siya instead ng 1 million? That will be your decision. Yun yung sinasabi natin na nate-trade siya in the secondary market. Okay? So, sana ay nasagot natin yung iyong katanungan, Maria. Okay? So, treasury bills or treasury bonds, these are bonds given by the government and are also called government securities. So ginagamit ito ng ating gobyerno para pampagawa ng paaralan, ng bridges. Actually nag-float ng bond din para sa pandemic na to, I think, no? This is backed by full taxing power and ability to print money. Kaya sinasabi natin na safe ang treasury bonds at treasury bills dahil yung gobyerno natin para makapagbayad ay mayroon siyang tax na nakokolekta no? Nagbabayad tayo ng tax. So from there, yun din yung pangbayad niya. At kung hindi enough, pwede rin siyang mag-print ng pera. So our confidence in our government, yun yung equivalent ng risk natin na kinukuha when we invest in treasury bonds. Okay. This is called a treasury
bond because it comes from the Philippine Bureau of Treasury, which is I think under the Department of Finance yan. Okay? So low risk siya, gaya ng sinabi ko nga, dahil gobyerno yung nagpapautang sa atin. Pero yung mga nagbebenta ng treasury bills or treasury bonds ay mga organizations na dapat sila ay tinatawag na government securities eligible dealer. Usually, ang mga commercial banks ay GSEB sila. Ang mga investment houses, investment companies, or brokerage firms, usually ay nag-a-apply sila para makuha ito and they can now sell bonds. Okay. So yan ha, kung meron kayong mga katanungan tungkol sa sa bonds ay pwede kayong pumunta live. Okay. Sabi ni John Kalumpit, ano po ang minimum investment sa bond? Sa corporate bond, usually ang nakikita ko, John, ay usually nasa 500,000 pesos yung minimum. Yung government bonds, usually ganun din, 500. Pero pag retail bond yan, may 5,000 pesos, may 50,000 pesos. Okay? So, yun. Sir Vince, dami kong natutunan sa'yo. Thank you for sharing. Thank you, Malot. Walang problema. Gusto ko yan, no? Si Kat, paano po pa-process maka-member sa MP2? Nako, pumunta po kayo doon sa site natin at type nyo register pag-ibig. Okay? Hi, Sir Vince. Watching from Cagayan de Oro, si Florabel. Hello sa'yo. Okay, sige. Nako, walang pumupunta at nagtatanong. Baka nahihiya. Wag na kayong mahiya. Mas maganda na meron akong kinakausap. Okay, sige. So we go to our next topic. Hindi pa pala. So treasury bills or treasury bonds yung titignan natin, ano? Pinag-uusapan natin. Ano pa yung dapat makita natin dito? Okay, yung certificate natin sa treasury bond ay hindi ito printed on paper. Ito ay scriptless na tinatawag o kaya paperless. So usually, nakaka-receive ako ng email mula sa PDEX, sinasabi nila na ito yung value ng bond mo ngayon, kung gusto mong i-redeem or kung gusto mong i-trade sa secondary market, this is the amount, okay? At yun ngang yung certificate ay scriptless. Walang printed copy na makukuha, okay? Treasury bills ang tawag sa mga bond na nagmamature within 1 year. So ibig sabihin niyan ay short term yung kapag sinabi nating treasury bill. So ang tenor nito usually 91, 182, and 364 days. At usually pwede itong sold at a discount rate based on face value. Anong ibig sabihin ng discounted siya? Kunwari, ang amount ay 1 million pesos. Tapos ang sabi nila, ang bond na ito ay 5%, no, for 1 year. 364 days. So instead na babayad ka ng 1 million, discounted na siya. So tatanggalin na nila, babawasan natin ng 5%. So ang 5% ng 1 million ay 50,000. So 950,000 na lang yung babayaran mo to deposit. Tapos after 1 year, mariredeem mo yung buong amount, okay? Na 1 million pesos. Treasury bond, ang tawag naman for government securities with longer than 1 year maturity. So longer term. So pag short term, treasury bill. Kapag long term, treasury bond ang tawag. Okay? Ang maturity nito, 2, 5, 7, 10, 20, and 25 years. Okay? Kaya nga 'di ba sinasabi natin na ay nako, yung mga inutang sa panahon ni Marcos, ni Cory, ni GMA, binabayaran pa rin natin. Kasi nga may mga bonds na flinote ang gobyerno na 10, 20, 25 years. That is longer than their administration. Okay? So yun. Tapos ito ay semi-annual lang interest payment kapag treasury bond yung kinuha natin. Kapag corporate bond, quarterly usually, no, sa aking karanasan. Okay. Sabi ni Nes, instead na manood ako ng ano-ano, naging habit ko na pamanood ng mga videos mo. Oy, kakakilig naman, Nes, no? Thank you very much. Okay. Ito naman, si Simeon, paano po mangyari sa MP2 kung di mo pa ma-withdraw after maturity? Okay, very interesting Balik lang tayo dun sa MP2. Ang mangyayari diyan ay
yung pera mo will be, hindi na siya mag-earn, kasi hindi siya magko-compound tapos na siya. Usually, mapupunta na yan sa account mo, tapos nakatenga lang siya doon. So, kailangan mo siyang i-withdraw, and when you withdraw, you have to go to Pag-ibig branch, ipaprocess mo siya, at usually 2 weeks yung pinakamabilis na nakita ko. Yung iba naman pinakamatagal ay 3 months, okay, ang processing niya. So you have to understand na government po ito hindi po ito bangko, kaya medyo may kabagalan. Sana nga mas bumilis, no? Tapos kung gusto mo siyang i-roll over, kailangan mong sabihin sa Pag-ibig na gusto mong i-roll over yung pera na nag-mature. Okay? I think you can do this online. And you can also go to our system, no, register Pag-ibig, and then sabihin mo yung concern na yon at ipaparating natin ang iyong concern sa Pag-ibig para ma-address. Okay? So, yan, no, Simeon. Kung meron kayong mga tanong tungkol sa treasury bills and treasury bonds, ayan, sasagutin natin siya. So, RTB, this is a type of treasury bond targeted at the retail market like individual investors and small investors. Para naman daw makinabang din at makinabang yung mga maliliit na investors. Kasi usually, ang mga bonds ay 500,000 to 1 million pesos yan usually. I remember noong kumuha ako ng bond, kailangan nga ay kasado na yung pera mo sa bangko, nandun na. Tapos may instruction ka na doon sa bangko na kapag inilabas yung bond na yan ay bibili sila. Kasi unahan yan eh. Diba? Sinasabi nila minsan ay oversubscribe yung bond issuance. Ibig sabihin, nag-issue lang sila ng 3 billion pesos pero ang demand ay 5 billion pesos. So ibig sabihin, hindi lahat ay makakakuha. Okay? So yun yung mga kailangan nating tignan kapag RTB, no? Or bonds yung tinitignan natin. Okay, usually may lot yan, no? Can reach up to 500,000 to 1 million pesos yung mga bonds, pero versus 5,000 pesos naman for retail treasury bonds. Ito ay liquid investments because as I said a while ago, this can be easily traded in the secondary market. Okay. Sige, so si Casey ay nagtatanong sa atin, si Casey Pacleb, ang sabi niya, Sir Vince, for the treasury bills, will the discount serve as your earning already or there will still be interest rate paid by the government? Kapag discount rate, yun na yun. Kasi yung difference, that will be your earning already. So for example, 1 million pesos yan, no, discount rate of 5%. You will pay 950,000 pero after ng maturity niya, you will get 1 million. So meron ka nang na-earn na 5%. Okay, ayan. So si Rose ay kasama din natin ngayon. Okay, Rose, hello. Taga saan ka, Rose? Sa Italy. Sa Italy! Oh, buongiorno! Ayan. Como vai? Como vai ba yun? Nasa Italy ka, tama? Okay, so ano yung tanong mo, Rose? Kasi one time narinig ko yung tungkol sa SEDP. Okay. May idea ka ba kung yung SEDP is the same as crowdfunding? Ay, hindi po. Hindi po kami crowdfunding kasi kailangan yan i-register sa Securities and Exchange Commission. We considered to become a crowdfunding platform except that kapag crowdfunding platform ka kasi, you cannot invest in the organizations or products that are listed in the crowdfunding. Kami po ay nag-i-invest mismo dun sa mga organizations ganun pala yun. Kasi yung crowdfunding, parang dito ko yun nakikita sa Italy. Hindi ko alam kung dyan sa Pilipinas meron. Ay nako, meron po, pero I think sa pagkakaalam ko, wala pang maayos na nare-register na crowdfunding sa Pilipinas. I will get back to you on that. I-research natin kung ano yung mga legit na crowdfunding platforms registered sa Pilipinas. Okay? Tapos, narinig ko yung treasury bills, yung mga bonds. Same ba yan sa mutual fund, index fund, ETFs? Okay. So yung mutual fund at saka yung UITF, mayroon yang
bond fund kung saan nag-i-invest yung UITF or mutual fund sa mga bonds. Okay? Pero hindi ka directly na nag-i-invest sa mga bond issuers. Doon ka sa mutual fund o kaya sa UITF nag-i-invest at sila yung nagmamanage ng investment mo para sa iyo. So that means, for example, ako yung mutual fund, ano? Bibili ako ng bond ni Corporation A, Corporation B, Government A, Corporation C. Paghahalo-haluin ko yon into a basket and then I will sell it to you as one. So kapag nag-invest ka doon sa mutual fund na bond fund, ibig sabihin nakabili ka na doon sa 4 na bonds na nabanggit ko kanina, hindi isa-isa. Okay? Okay. Yung mutual fund, halimbawa gusto mo siyang bumili, mabibili mo ba yan dapat pumasok ka sa isang platform na stocks, gano'n? Or sa bangko? Okay. Maraming paraan kung paano ka makakabili ng mutual fund. Ako, I was able to get my mutual fund through a investment house or investment company, no? At yun ay ginawa ko lang, wala silang meron lang silang accredited na mga parang e-biz ang tawag, parang medyo pera padala yung itsura niya na may Xerox dyan, may padala dyan. Sasubmit mo doon yung mga dokumento tapos mag-i-email sila sa'yo for the transactions. Tapos yung may mutual funds din na pwede mong makuha from from commercial banks. Tapos meron ding mutual funds na pwede mong makuha sa insurance companies. Pero, Rose, wawarningan kita, huwag kang kukuha ng mutual fund na may kahalong insurance. VUL ang tawag doon. Pangit yun. Ang gagawin mo, dapat stand-alone na mutual fund yung bibilhin mo. Okay? Okay. Tapos, yung tungkol lang sa MP2, dito kasi kami nagbabayad. No? So, ang pinaka-record lang namin, yung parang receipt nila. Oo. Ngayon, kasi nag-apply ako ng virtual pag-ibig. So, okay naman. Na-access ko yung account ko. Kaya lang, hindi siya kompleto dun sa hinulog ko na MP2. Ngayon, kasi humihingi sila ng yung data ko through messenger. Hindi ko siya binigay kasi medyo parang hindi ako baka hindi ko alam kung legit ba yung nag-message sa akin. So, sa messenger, okay lang ba yun? Pag-ibig ba ito? Kung sa pag-ibig na messenger yan, I think, yan, basta sure ka na, yung may color blue na mark na check, verified account na pag-ibig yon. So doon ka lang mag-message. Tapos mag-email ka din sa kanila at doon mo ibigay yung iyong mga documents. Okay? So maraming salamat, Rose, ha? Nakarami ka sa akin. So sana ay share mo itong video na to para marami namang makapanood. Okay, sige. Nako, finally, nandito na si Limay. Ayan. Hello, Limay. Ano ba? Hello, ano na? Sir, pasensya na kasi lobat yung telepono ko kanina. Hindi ko na narinig yung mga kauwi ko lang ng bahay. Okay. Saan ka nakabase, Limay? Nandito po kami sa London. Oh, hi! Hello! Hello. Oh, hello! Diba ganun sa London? Opo. I'm 6 years old. Oh, yes. What's your name? Daisy Aurora Exidre. Oh, Daisy. Okay. How are you today, Daisy? Good. What is your name, Mr. Oh, my name is Sir Vince. I'm not a knight, but people call me Sir Vince. Okay, sige. So, ano tanong mo? Sir, hindi ko naman nasubaybayan yung mga sinabi niyo, so hindi ko alam itatanong ko ngayon. Tungkol na lang sa treasure deal. Pag nag-invest ka ba doon, yung bang principal amount na i-invest mo is safe ba? Na parang MP2 or hindi? Okay. Kapag government bonds, yes, no, para sa akin. Kasi I don't think mawawala ang gobyerno ng Pilipinas at i-honor nila yan. Pero kapag corporate bonds, kapag nagsara yung kumpanya o kaya nalugi ang kumpanya, pwedeng mawala.
Okay, so mas Okay. safe yung galing sa Yes. government. Oo. Mas safe yung government bond, pero dahil mas safe siya, mas mababa yung interest na nakukuha. Yung corporate bonds, depende sa rating ng corporation, mas mataas usually yung interest na binibigay nila. Okay. Ayan. Okay. Thank Yeah, you. salamat Libay, po. ha? Okay, sige, ingat. Ingat kayo dyan. Okay, naku, nakakatuwa talaga na madami tayong mga nakakausap. Okay. So, ang RTD, gaya ng sabi ko, ay liquid yan. Of course, if you want to participate in socially responsible investments, yun po mga in-offer natin ng mga joint ventures, contact us via Vince Rapisura Facebook Messenger at i-type nyo lang po ang Join SEDP. Okay? At makakuha na po kayo doon ng impormasyon, ng iba't ibang impormasyon tungkol sa sa mga joint ventures natin. Okay, sige. Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Syempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.